Naalala ko, naglalaro kami noon, nagpapalipad kami ng saranggola. Biglang may dumaan na eroplano. At ang sabi ko sa mga kaibigan ko noon, balang araw, sasakay din ako sa eroplano. Di tawan-tawa yung mga kalaro ko kasi sabi nila, pangmayaman lang yan. Ang hirap-hirap nga natin eh. Sasakay ka pa ng eroplano. Tapos sabi ko, hindi, balang araw, sasakay ako ng eroplano. I grew up sa isang squatter area. Nakita ko talaga yung hirap. At pagkatapos sa paligid namin, may mga magagarang bahay. Nasabi ko na talagang mahirap kami. Isang kahig, isang tuka. Kung hindi pa magtrabaho ang nanay at tatay ko, hindi rin kami kakain. Dala ng kahirapan ay umusbong sa murang edad ni Bong ang hangaring makalipad sa himpapawid tulad ng isang malaya at malakas na agila. Kaya bata pa lamang ay tumutulong na siya sa kanyang inang factory worker upang makadagdag sa kanilang kita. Simula nung bata ako, naitanim ko na sa puso ko na at sa isip ko na darating ang panahon, hindi ako mananatiling mahirap. Sabi ko nga noon, gusto ko yumaman, magkaroon ng magandang buhay, umalis sa squatter area, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng magandang trabaho, o kaya ng negosyo na talagang mag-aalis sa akin sa hirap. Sa gitna ng kahirapan, ang kanilang pamilya ay humugot ng lakas sa Diyos. Mga Kristiyano ang kanyang mga magulang na umakay sa kanilang magkapatid na manampalataya at maglingkod sa Diyos. Sa kabila noon, itatanong ko sa sarili ko, kung talagang mahal kami ng Diyos, bakit mahirap kami? Bakit hindi pantay-pantay yung mga kalagayan ng tao? Bakit yung mga ibang mga bata, ang gaganda ng suot nila? Samantalang ako, hindi man lang makabili ng konting laruan. Talaga bang merong Diyos ng pag-ibig o nagpaparusa lang siya? Gayunpaman, patuloy na tinuturo ng kanyang ina ang katapatan ng Diyos sa kanilang pamilya. So palagi niyang sinasabi na ang Panginoon, kahit na tayo mahirap, nagpo-provide siya ng ating araw-araw na pangailangan. Kahit kanin lang at sardinas o ulam, kumakain tayo 3 beses sa isang araw. Hindi pa naman tayo kasing hirap ng daga. At saka yung pagpapagal, at saka yung contentment sa buhay. Pero para sa akin, parang, teka muna, di ba? Kung talagang nagpapala ang Diyos, bakit pag may gusto ako, hindi ko makuha? Hanggang sa kinatagpo siya ng Panginoon at ipinaranas ang kanyang dakilang pag-ibig. Akala ko Kristiyano na ako kasi yung nanay at tatay ko Kristiyano, tapos sa loob kami ng simbahan kapag Sunday. But when I was 12 years old, doon ko na-realize yung pangailangan ko ng isang Savior, pangailangan ko ng isang personal na relasyon sa Panginoon. Nag-preach yung aming pastor, John 3:16. Kung tayo mananampalataya sa Panginoon, mararanasan natin ang isang buhay na walang hanggan. And so, that moment, that verses really spoke to my heart. Doon ko nare-realize na merong plano ang Panginoon sa buhay ko at parang hindi sayang lahat ng mga naranasan ko. Parang lahat ng mga bagay in the past, parang bigla ko natanggap at natagpuan ko na lang yung sarili ko na nandun sa altar, nananalangin, lumuluhod, and the pastor prayed for me. And that really changes the start of the journey of my faith in the Lord Jesus Christ. Mula noon, naging gabay ni Bong ang pananampalataya at pangarap upang magsikap sa buhay at matulungan ang pamilya. Madalas ko narinig sa kanya, anak, ang maipapamana ko lang sa inyo ay ang edukasyon. Mas magiging maganda ang takbo ng kinabukasan mo at magkakaroon ka ng pag-asa. Upang matustusan ang pag-aaral nilang magkapatid, nagtrabaho ang kanyang ama bilang OFW sa Saudi. Sa pagsisikap ng kanyang mga magulang at sa sariling determinasyon, nakapagtapos si Bong ng kolehiyo. Nung nakapagtapos ako ng pag-aaral, sabi ko, ito na yon. Meron akong sarili kong kakayanan para ayusin naman yung buhay ko. Patuloy ding lumalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos at nagsimula siyang maglingkod sa kanilang simbahan. Dito nakilala ni Bong si Teresa na naging asawa at ina ng kanilang anak na si Adasha. Katuwang siya ng asawa at ina sa pagpapatakbo ng kanilang handicraft business. At ang pangarap nga namin doon, maging exporter kami.
Noong mga panahon na yon, early 90s, nagbo-boom yung handicraft business. Sabi ko, ito na yon, yung pangarap ko na unti-unting yumaman, unti-unting magkaroon ng maayos at magandang buhay, pero meron parang ibang plano ang Panginoon. Ang planong iyon ay mangangahulugan ng pagbibitiw ni Bong sa negosyong kanyang pinundar. Bakit kailangan gawin niya yun? Abangan yan bukas. Sa paglalim ni Bong sa kanyang pananampalataya, naging bukas ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos matapos niyang mapabilang sa isang mission. Nakita ko yung buhay nila, how they were marginalized and taken advantage of. Very heavy yung aking puso. Ayoko nga na ma-involve sa ministry kasi sabi nila wala daw pera sa ministry. Pero ang deal ko sa Panginoon, Lord, if this is your calling for me to be involved in full-time ministry, I want you to call my wife. My wife, one day, very random lang. I never talked to her about ministry. Bigla na lang siya nagtanong sa akin. Sabi niya, Bong, naisipan mo na bang mag-aral sa Bible College? Bakit mo na itanong? Then she told me, I think the Lord is calling us to full-time ministry. Iniwan niya ang negosyo at ang pangarap na yumaman upang sumunod sa tawag ng Diyos. Sabay silang mag-asawa na nag-aral sa Bible School. So nandun yung agam-agam. Saan kami kukuha ng aming daily sustenance? Wala kaming work. May anak na ako noon. Si Dash, 4 years old na siya noon. So mag-aaral siya. So saan kami kukuha nito? Naranasan din namin yung struggle of following the Lord. But the Lord is so faithful. At siya yung talagang nag-provide sa amin. Hindi niya kami pinagkulang. Nang sila ay makapagtapos, inalok siya ng posisyon bilang Holistic Child Development Coordinator sa Asia-Pacific Region. Ipinadala si Bong sa iba't ibang bansa sa Asia bilang bahagi ng kanyang ministry. Nung nakasakay na ako sa eroplano, sabi ko, Lord, ito yun. Yung pangarap ko nung grade 3 ako na makasakay sa eroplano. I just felt yung grace ng Panginoon, yung love. Yeah. Nung bata ako, parang sabi ko, mahal mo ba ako? Pero during that time, the Lord has outpoured His love. Hanggang sa naimbitahan si Bong at ang kanyang pamilya sa Amerika upang doon ipagpatuloy ang work ministry. Habang naglilingkod sa Panginoon, sila'y patuloy na pinagpala ng Diyos, binigyan ng bahay, sasakyan at na-ordain pa bilang pastor. Sabi ko nga, Lord, salamat kasi talagang yung pangarap ko na hindi man ako naging super duper na yaman, pero yung buhay is ibang-iba kaysa doon sa talagang naranasan. Doon ko rin na-realize na yung naranasan ko nung bata ako, it's just a foundation na mas lalo ko pang ma-appreciate ang kabutihan at kagandahang loob at kadakilaan ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan to transform lives upang mas lalo niya akong magamit na ito, naranasan mo to, nakita mo to, so mas lalo kang magkakaroon ng puso para sa mga tao na dumadanas din ng labis na kahirapan. Pero makalipas ang 5 taon, naharap sa malaking desisyon ang kanyang pamilya. Kailangang bitawan ang buhay sa Amerika para bumalik sa Pilipinas at doon ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Struggle talaga kami doon. We are wrestling. Lord, binigay mo na sa amin to eh. Pinadanas mo na kami eh. Bakit pa kami babalik sa Pilipinas, no? But of course, we still wanted to be under the will ng Panginoon. Whatever that is, tinutulungan niya kami na magtiwala lalo sa Kanya. Pag-uwi nila ng Pilipinas, isang magandang regalo ang sumalubong sa kanila, ang makilala si Orvie, ang batang inalagaan ng kanyang kapatid. We felt in love with the child kasi baby, cute, So sabi ko sa kapatid ko, hiramin nga namin si Orvie, uwi namin 1 week, no? At pagkatapos balik na ulit namin. So ginawa namin yon for several times. So nagbi-build kami ng relationship sa bata.
Pero after ng 1 week of building a relationship, mapuputol na naman yon. So sabi ko sa wife ko, hindi healthy ito. Inimpress sa amin ng Panginoon na bakit hindi nyo kupkupin bilang sarili ninyong anak. Kinupkup at naging bagong miyembro ng pamilya si Orvie. Naging larawan sila ng masayang pamilya sa pagdaan ng mga taon. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Nakita ko na nakahiga si Mrs. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Nakita ko may konting bleeding doon sa higaan namin. Hinang-hina na siya, latang-lata na. Agad dinala ni Bong ang kanyang asawa sa ospital. Ngunit sa gitna ng pandemya, paulit-ulit silang tinanggihan. Tumawag yung kapatid ko, dalhin mo muna si ate dito sa bahay para meron akong katuwang na magbantay sa kanya. Nag-text na ako sa group chat ng mga pastor. Sabi ko, would you please pray for my wife? Pagkatapos yung isang pastor namin, sabi niya, Pastor, meron akong alam na ospital. I will contact yung kakilala ko doon, baka matulungan niya kayo. Sa tulong ng kanilang kapatiran, nagawa rin nilang maipasok si Teresa sa ospital. Subalit, lumapit sa akin yung emergency doctor. Actually, meron na pong internal bleeding na nangyayari kay Mrs. At unti-unti nang nalalason yung kanyang dugo. Yung creatinine niya napakataas, which is sana dapat 100 lang. Pero yung creatinine count niya is more than 2,000. We need to do an emergency hemodialysis dahil critical na yung asawa nyo. Dahil sa kritikal na kalagayan, kinailangang dalhin ang kanyang asawa sa ICU. So sabi ko, Han, we're here, we're praying for you. Alam ko na pagagalingin ka ng Panginoon. Magkikita tayo pagkatapos ng dialysis mo. Kaya lang hindi ako makakasama sa iyo kasi bawal na kaming pumasok. And I prayed for her. Pero sa pag-alis ni Bong sa tabi ng asawa, isa pang balita ang kanyang natanggap. Nakareceive ako ng message sa sister ko. Kuya, nandito rin kami sa isang emergency room. She sent me a picture ng father ko na duguan. My dad sustained 52 stab wounds dito. Doon ako napasigaw, Lord, bakit? Paano haharapin ni Bong ang sunod-sunod na pagsubok na naglagay sa peligro ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay? Abangan bukas. Nakareceive ako ng message sa sister ko. Kuya, nandito rin kami sa isang emergency room. She sent me a picture ng father ko na duguan. My dad sustained 52 stab wounds dito. Nagulat ako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari kay Papa? Sabi niya, Kuya, when you left the house, may pumasok. Nakikita niya yung kurtina na gumagalaw. Pero nung pagtayo niya, yun, inattack na siya. My heart was very heavy. Yung tatay ko nag-aagaw buhay sa isang emergency room. Tapos yung asawa ko din, nandito din, critical, nag-aagaw buhay din. Doon ako napasigaw, Lord, bakit? I don't know, pero parang merong yumakap sa akin na naramdaman ko yung init, naramdaman ko yung comfort, naramdaman ko yung kapayapaan. And sabi ko, salamat Lord sa yakap mo. Yung anger na yon, yung disappointment na yon, yung mga frustrations na yon, yung biglang kinalma niya ako. It's like yung sinabi niya sa Psalms 23, even though I walk in the valley of darkness, I will fear no evil, for you are with me. Your staff and your rod, they are comforting me.
Dala ang kapayapaang mula sa Diyos, umuwi siya at namahinga. Subalit, may tumatawag sa akin, around 5 o'clock na siguro yun. Sinagot ko. At sabi niya, sir, this is doctor, pakilala na siya. At sabi niya, sir, huwag po kayong mabibigla. Yung asawa niyo po ay experienced cardiac arrest. So after about 5 minutes, sabi niya sa akin, sir, wala na po yung wife niyo. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko is nawala yung mother ko. And the saddest part as well is that hindi ko siya nakita nung nawala siya. Hindi ko man lang siya napuntahan sa hospital nung buhay pa siya. And in my head, sabi ko nga, parang ang lungkot ng death ni mama kasi siya lang mag-isa. We weren't even there by her side. Bakit nangyari sa amin to? Doon pumasok yung question naman na, Lord, naglilingkod naman kami sa iyo eh. Faithful naman kami, Lord eh. Marami namang nagpipray eh. Bakit all of a sudden kinuha mo yung wife ko? Meron ba ako nagawang kasalanan na dapat kong pagbayaran ito? Ang daming tanong na hindi namin alam yung sagot. Na hindi mo alam kung saan ka magsisimula eh. at sa kabila ng pagdadalamhati, nanatiling matatag si Bong. Patuloy na naglingkod sa Diyos at naging haligi ng kanilang simbahan. Ilang araw matapos pumanaw ang kanyang asawa. Medyo nag-meltdown pa noon ako kasi nakita ko yung upuan na kung saan madalas si Mrs. wala na siya. My preaching during that time was, kahit tayo ay sumusunod sa Panginoon, kahit tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kahit na tayo nananampalataya sa Panginoon, we are not exempted from pains and suffering. But one thing for sure, we are not also exempted from the grace ng Panginoon. Maraming beses na umiyak ako sa pulpito when I was saying those words. Pero yung mga panahon na yon, doon namin naranasan ang kilos at presensya ng Banal na Spirit. Bagamat merong pagluluksa, merong nawala, no? Hindi nawala ang presensya ng Panginoon. Ate, makikita ko po ba ulit si Mami? Yes, anak. Nasa heaven na si Mami. Balang araw, we will see her again. All of a sudden, sinabi ni Orvi sa akin, I want to go to heaven. I want to see Mommy again. Umiiyak na ako sa harapan ng doktor at sabi sa kanya, Sir, kamamatay lang ng wife ko. Ganyan-ganyan din po ang nangyari. Gawin niyo po lahat na makakaya ninyo. At pumasok sa isip ko, Lord, eto na naman ba? Ito na naman kami, di ba? Hindi pa tapos yung pagluluksa sa wife ko, meron na namang isang isinugod sa ospital. Lord, ano na naman ba ito? Makayanan kaya ni Bong ang panibagong dagok? Patuloy kaya siyang mananalig sa Diyos? Abangan bukas. Arby, here's your water. Hindi ah. Thank you. Nakakailang water ka na ah. Ate, pahingi pa po ng isang water po. Ha? Isa pa? Hala, ang init mo. Dad! Ang init ni Orvi, Dad. Nilalagnat yata si Orvi. Orvi, okay ka lang? Ay nagpapayat, inom siya ng inom, uhaw na uhaw, ihi siya ng ihi kahit natutulog. So which is not normal. Si Dash, dinala siya sa clinic. Sabi niya, may flu lang yung bata, so binigyan siya ng reseta and everything. Pero matamlay pa rin. Kumain si Orvi, konti lang. Tapos after 2 days, walang pagbabago. Daddy, si Orvi! Kailangan na tayo sa ospital si Orvi ngayon na, Daddy! Nawala siya ng malay, Daddy! Dali natin sa ospital ngayon na! Ano? Dok! Dok, narinig niyo ako yun! Bumaba yung oxygen level niya. Dito po tayo. Tinignan na nila, ang dami ng mga nurses, may doktor na.
pinausap niya na ako. Sabi niya, sir, kailangan na siyang tubuhan. So, sabi ko, teka muna, Doc, bakit po? Sa ganyang kalagayan ng anak po ninyo, mababa na yung oxygen level, kailangan na po siyang lagyan ng tubo. Umiiyak na ako sa harapan ng doktor at sabi sa kanya, kamamatay lang ng wife ko. Ganyan-ganyan din po ang nangyari. Gawin niyo po lahat na makakaya ninyo. Pumasok sa isip ko, Lord, eto na naman ba? Ito na naman kami. Nalaman nilang positibo si Orvie sa COVID-19, pati na rin si Dash. Dahilan para siya ang maiwan sa ospital upang bantayan ang kapatid. Nadiskubre rin na may juvenile diabetes si Orvie. Sa kabila nito, nanatiling matibay sa panalangin si Bong maging ang kanilang mga churchmate. Ginamit ng Lord ang mga tao sa paligid to pray for us. That gives me hope again and comfort na knowing na hindi kami nag-iisa sa journey na ito. Sobrang helpless ko nun. Parang wala akong magawa for him to be better. I just have to trust the Lord, trust yung mga doctors na nandun to make him better. He was asleep the whole time. Hindi ko na siya makausap. May mga twitches siya sa katawan, pero in terms of getting to speak with him, wala na talaga. Lumuluhod ako sa Panginoon, sa panalangin na, Lord, please, for this time, Lord, mag-miracle ka naman sa buhay ni Orvie. But sabi ko sa Panginoon, pero ano man yung kalooban mo, tatanggapin namin yon. Ilang araw matapos ma-admit si Orvie sa ospital, ipinagtapat na ng doktor ang tunay niyang kalagayan. Orvie was already brain dead. Wake up na. I love you, Orv. Ate loves you so much. Nakita ko yung sa breathing niya, ang baba. Binessage ko na sila, Daddy's like, pray for Orvie, ganyan. And then, yun, after like a few minutes, biglang may flatline na. Kapatid ko! It's like, talagang hagulkol, and I didn't know what to feel. I called my dad immediately. At sabi niya, Dad, Orvie is gone. So, hagulhulo ulit ako. Yak na naman, Lord, hindi ko alam kung ano talaga yung kalooban mo. Pero ganun pa man, sinabi namin, kalooban mo ang siyang masunod. Pumasok sa isip ko na, we are praying for the healing ni Orvie, dun sa wife ko. For what purpose? Ina-expect ba naming miracle ay para sa kanila o para sa amin, na hindi lang kami malungkot? But the Lord did perform miracle para sa kanila. Nawala man sila physically, but they are still alive in the Lord. At pinagaling sila ng Panginoon, wala nang sakit. It's a complete healing. Doon ko naalala ulit yung sinabi ni Orvie several months ago. Sabi niya, Dad, I want to see Mom. And sabi ko, nagkita na sila ulit. Gayunpaman, hindi naging madali ang buhay para kay Bong. Dati-dati ang taas ng lipad mo, ngayon para kang nabalian ng pakpak na hindi mo alam kung paano ka ulit magsisimula. Although na I'm still involved in the ministry, I know that I am doing my best. And I know that I'm still in grief. Pero gusto kong madaliin eh. Tumanggap ako ng marami pang mga responsibility ulit, no? Thinking na I was okay. Doon ko na-realize na mukhang hindi ko pa pala kaya. Makabangon pa kaya si Bong mula sa pagkalugmok? Abangan bukas. May mga responsibility ako na hindi ko naaasikaso ng mabuti. At bigla-bigla na lang parang nakatunganga ako.
Napapansin ko na lang pag natutulog ako, biglang magigising ako in the middle of the night na umiiyak. Pag gising sa umaga, walang ganang bumangon. I sought some counseling. Sabi ng counselor sa akin, based on the results ng mga questions, you are suffering from PTSD, post-traumatic stress disorder. Hindi ka pa talaga fully healed doon sa grieving mo. Take time, Pastor. Slow down, and then we'll go through some more questions, and answer and listening. Kasabay nito, na-diagnose din na may panic disorder ang kanyang anak na si Dash, na dulot ng sunod-sunod na pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sobrang hirap talaga ng buhay for me. I was in an emotional wreck. Hindi ako makatulog ng walang iniinom na pills. Before sleep, I would just get anxiety. That year was really, really tough for me. So we had to seek professional help na rin. Hindi na natili sa madilim na kahapon ang mag-ama. Sa paglapit nila sa Panginoon, nagkaroon sila ng lakas na bumangon mula sa kanilang pinagdaraanan. Mas lalo akong naging deeper into the study of Word sa panalangin. Mas nakita ko yung sarili ko na mas naging honest ako sa Panginoon, na sinasabi ko talaga na, Lord, malungkot ako. Lord, ganito yung nararamdaman ko. There is one verse in the Bible, 2 Corinthians chapter 1, verses 3-4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Meron pa ring pain, meron pa ring pangungulila sa mga nawala sa buhay, but we experience the joy and the comfort ng Panginoon. I remember towards the end of 2022, I intentionally prayed to God. Sabi ko, Lord, ayoko nang mabuhay na nakangiti ako, pero deep inside, durog ako. Gusto ko mabuhay na loving my life instead of just surviving. Beginning of 2023, God answered that prayer. Nagbigay siya ng mga tao to help me in my healing process. He gave me all these opportunities. Sabi ko, Lord, thank you. When you're honest sa Panginoon with your pain, when you surrender everything to Him, you will feel His grace. Sinamahan din sila ng kanilang mga kaibigan at churchmate na harapin ang pagsubok. They prayed for me, at nandoon yung mga tao na pag nakikita nila ako, patuloy nila ako niyayakap. At Pastor, sabi niya, we're praying for you. Nandun din yung mga tao na tinutokso ka na naman nila. O Pastor, baka ready ka na. Meron ako irereto sa'yo. Ganun ba? Nagbukas din ito ng pagkakataon kay Bong para abutin ang mga taong nangungulila rin at kailangan si Kristo. Pag meron akong nakikita sa social media na ganun yung kanilang naranasan, I immediately give them a message. The Lord has used me to minister to them. Mas na-develop yung empathy. Ang mga pagsubok ay nagpatibay sa relasyon ni Bong at Dash. Pinalalim ang kanilang samahan bilang mag-ama at pinatatag ang kanilang pamilya. Mas lalo kaming naging closer, merong panalanginan. The pain and the grieving made us closer. Mas naging open kami sa isa't isa. Mas naging vulnerable kami with each other. Support system namin yung isa't isa. Samantala, makalipas ang ilang taon, binisita ng ama ni Bong sa kulungan ang taong nanakit sa kanya. Actually, nung nangyayari sa kanya yun na sinasaktan siya, naibulalas niya sa kanyang prayer na, Lord, forgive this man, at sana makakilala siya sa iyo. And my dad released forgiveness sa kanya. Nakita ko din yung larawan ng Panginoon na in spite of ginawa sa kanya ni Jesus during the time that he was nailed on the cross, ay binigay niya yung pagpapatawad sa tao. Unti-unting nakabangon sina Bong at Dash. At ngayon ay mas nag-aalab ang kanilang puso sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos.
Ang tinuro sa akin ng Panginoon is yung magtiwala sa kanyang mga pangako, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay totoo, yung kanyang comfort at yung kanyang pagiging tunay at buhay na Diyos. Bagamat pangit yung mga nangyayari sa atin, hindi nasasayang yon kasi ginagamit niya yon to make something beautiful out of it. At hindi lang ikaw yung makikinabang doon, kundi maraming mga tao sa paligid mo at sila man ay magtitiwala sa Panginoon. Siya yung Diyos na nagbibigay ng purpose sa buhay mo. Yung Diyos na nagbibigay ng joy and victory sa lahat ng pangyayari sa buhay mo.